programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. My Ilonggo Girl. Sa isang hindi inaasahang twist ng tadhana, nagkaroon ng kabiguan ang ating bida na si Tata. Ang planong isinagawa ng bruhang may galit kay Venice ay nagtagumpay, at si Tata na naman ang napagbabayad. Ang lahat ng pangyayari ay nagdulot ng kahihiyan sa pamilya Palma, isang pamilyang kilala at may mataas na estado sa lipunan. Nakaka-stress na talaga para sa kanila ang nangyari, lalo na't kilala silang perfectionist at laging may mataas na pamantayan sa lahat ng bagay. Hindi na napigilan ni Margaret, ang mataray na nanay ni Francis, na ilabas ang kanyang galit at ibaling lahat ng sisi kay Venice. Puro pagpapaganda lang kasi ang alam ng asawa mong si Venice. Wala nang silbi, inis na sabi ni Margaret. Hindi na nakasagot si Francis, kaya tanggapin na lang niya lahat ng masakit na salitang ibinato sa kanya ni Margaret. Hi, Francis, sana naman may magawa ka para ipagtanggol ang asawa mo. At dahil nga sa mga pangyayari, napag-isipan ni Venice na umatras na. Ayaw na niyang magpatuloy sa pamilya ng mga Palma na sobrang perfectionist, makatagilid kaya ang ating bida na si Tata sa gitna ng kaguluhang ito. Ang kahihiyan ay hindi lang basta nakakahiya para kay Tata, kundi pati na rin sa buong pamilya Palma. Wala silang naihain na pagkain sa mga bisita at ang lahat ng mata ng mga bisita ay nakatutok sa kanila. Si Margaret, hindi napigil ang magpanik at inutusan si Francis na tawagan ang kanilang restaurant para magpadala ng pagkain. Nako, Ivana, kasalanan mo lahat yan. Si Tata, syempre, nasa mga gilid ng kusina, pinapalampas ang lahat ng pagnanasa ng pamilya na saktan siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng galit ni Vivian at ang pagiging bruhang niyang mama, hindi pa rin nawala ang determination ni Tata. Habang palapit ng palapit ang mga minuto ng kaganapan, napagdesisyonan ni Tata na huwag magpatinag, hindi siya pwedeng sumuko, hindi habang may pangarap siyang tulungan ang kanyang ina na si Shirley, kaya kahit may mga naglalabasang salita laban sa kanya, hindi siya nawalan ng pag-asa. Fighting, sabi ni Tata, at nagdesisyon siyang humingi ng tulong sa kanyang ina, humingi siya ng saklolo, at ang plano, lutuan ang mga bisita ng ulam para sa pamilya Palma. Tamang-tama naisip ito ni Tata, dahil hindi naaabot ang pagkain na ipinapadala ni Margaret mula sa kanilang restaurant, may posibilidad na magkakulang sa kainan at mapahiya silang lahat. Mabilis na nakialam si Sir Gov, at gusto na niyang pauwiin ang mga bisita dahil wala na silang maipakain, para bang si Tata na naman ang nagiging solusyon, at kung hindi siya umaksyon, siguradong patuloy na magiging disaster ang lahat. Ang twist dito ay ang hindi inaasahang revelation mula kay Francis. Nalaman niyang nagluto si Tata sa kusina ng kanilang mansyon, nagluto siya ng kanyang sariling recipe ng ulam, at ito'y sinabi pa ng isang tsismosa nilang katulong, kung kailan wala ng pag-asa, si Tata pa rin ang nagbigay ng liwanag sa dilim. Kung hindi siya nagluto, malamang ay hindi na nakapagsilbi ang pamilya Palma sa kanilang mga bisita, at wala nang ibang magagawa kundi magtulungan ang mga tauhan ng bahay para itago ang pagkatalo. Nagdesisyon si Francis na kailangan nilang bigyan ng pagkakataon si Tata, hindi na lang siya magiging masungit at pwedeng magpanggap na walang nangyaring problema. Nakasimangot man si Margaret, hindi na niya kayang pigilan ang lahat ng nangyayari, kasama si Tata. Naging leader siya sa kusina, isang hindi inaasahang leader, at ipinakita ang kanyang natatanging kakayahan sa pagluluto. Ang tunay na kaganapan na nagpatibay kay Tata ay nang nagsimula ng maghugas ng mga kamay si Sir Gov at ipasa kay Tata ang lahat ng paghanga para sa kanyang ulam. Hindi lang ito basta pagkain, kundi isang simbolo ng tapang at sakripisyo. Si Tata, na dumaan sa lahat ng pag-aalipusta, ay nagtagumpay. Ang simpleng batchoy, na siya ang lumikha, ay naging tagumpay na hindi nila inaasahan. Mabilis na ipinalabas ang batchoy sa mga bisita, at mabilis na kumalat ang balita na ang ulam na ito ay niluto ng asawa ni Francis. Si Tata, ibinenta ni Tata ang sarili niyang talento sa harap ng pamilya Palma, na hindi niya inaasahang matanggap, para bang ang mga unang pagkatalo ay nagbigay daan para sa isang malaking tagumpay na hindi nila malilimutan. Ngunit, habang patuloy na umaasa ang mga bisita sa mga pagkain,
hindi rin nakaligtas sa lahat ng usap-usapan ang katauhan ni Tata. Tila ba may mga suspetsa na may tinatago siya, at ang mga tanong ay patuloy na lumalaki. Bakit hindi pa rin nakikita ang tunay na lakas ni Tata? Bakit ang mga nakakakita sa kanya ay patuloy na tinataboy siya? Kaya habang ang mga bisita ay patuloy sa pagtangkilik, si Tata ay hindi na pwedeng magpahinga. Siya ay nasa gitna ng isang masalimuot na laban, na hindi pa tapos. Kung gusto niyang makamit ang tagumpay na matagal nang inaasam, dapat niyang harapin ang mga pagsubok ng may tapang. Ang kwento ni Tata ay isang patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang isang tao, kung determinado, ay makakabangon pa rin. Sa isang masayang salo-salo na ginanap sa mansyon ng pamilya Palma, muling napatunayan ni Tata ang kanyang kakayahan sa pagluluto nang iligtas niya ang kaganapan mula sa kakulangan sa pagkain. Ang kanyang batchoy ay nagbigay ng kasiyahan sa mga bisita, at sa kabila ng mga pagsubok, unti-unting nabawasan ang galit ni Sergov sa kanya. Matapos ang mga tensyon sa pagitan ng mga bisita at ang mga alingaw-ngaw ng galit mula kay Margaret, ang batchoy ni Tata ay naging sentro ng atensyon. Sarap ng batchoy, salamat, Venice, sigaw ng isa sa mga bisita, na nagbigay ng bagong sigla sa kaganapan. Ang mga ngiti at papuri mula sa mga tao ay nagbigay ng pag-asa kay Tata, na sa kabila ng kanyang mga takot at pangarap para sa kanyang ina, si Shirley, ay nagpatuloy sa kanyang misyon, ang pagpapanggap at awkwardness. Dahil sa mga tukso ng mga bisita, napilitan si Tata na maging sweet kay Francis. Ang kanilang mga mukha ay nagkalapit, at sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman ni Tata ang kakaibang kaba. Bakit ganito? Hindi ako sanay na may lalaking lumalapit sa akin. Bulong niya sa sarili. Sa kabila ng kanyang kaba, nagpatuloy siya sa pagpapanggap, na may pag-asa na makakabawi sa kanyang pamilya. Ang unang pagtatabi sa isang hindi inaasahang pangyayari. Naganap ang unang pagtatabi ni Tata at Francis. Sa umaga, nagising si Francis at nakita si Tata na mahimbing pa rin ang tulog. Habang hinahanap niya ang kanyang cellphone, hindi niya namamalayan na halos malapit na ang kanyang mukha kay Tata. Sa kanyang pag-abot, nagising si Tata at sa sobrang gulat, natulak niya si Francis, na nagdulot ng galit sa huli. Wala sa usapan natin ang gagawin mo, sigaw ni Tata, na puno ng takot at pagkalito. Ang pag-uusap at awkwardness dahil sa hindi pagkakaintindihan, nagkaroon ng awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Buang, kinukuha ko lang ang cellphone ko, hindi ko naman sinasadya, paliwanag ni Francis. Ang mga salitang ito ay nagbigay diin sa hindi pagkakaintindihan, at si Tata ay nahirapang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Bakit ako napagbintangan na may masamang intensyon? Tanong niya sa sarili. Ang tawag kay Shirley habang nag-iisip si Tata, tumawag siya sa kanyang ina, si Shirley, upang i-update ito sa mga kaganapan. Okay lang ako, Nay, pero nag-aalala ako na baka lumampas na sa limitasyon ang pagpapanggap ko. Sabi ni Tata, ang kanyang ina ay nagbigay ng payo na huwag mag-alala at manatiling matatag. Ang viral na video sa gitna ng mga kaganapan, napansin ni Tata na nag-viral ang isang video mula sa party. Ang kanyang mga tagumpay sa pagluluto ay umabot sa mas malawak na audience, ngunit hindi niya alam kung paano ito haharapin. Samantalang si Venice, na masayang kasama ang kanyang bagong kasintahan na si James, ay nagalit nang makita ang video. Bakit patuloy na ginagaya ni Tata ang buhay ko? Tanong niya sa sarili. Ang balik ni Venice dahil sa galit, nagplano si Venice na bumalik sa mansyon upang harapin si Tata. Gusto kong malaman kung bakit siya patuloy na nagiging impostor sa buhay ko. Bulong niya. Ang kanyang pagnanais na makuha ang atensyon ni Francis ay nagbigay diin sa kanyang galit at inggit. Ang pagsubok sa relasyon, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang tanong ay, paano kung bumalik si Venice at makita ang sitwasyon ni Tata at Francis? Pipiliin ba ni Francis si Venice, na iniwan siya, o si Tata, na nagbigay ng suporta sa kanya sa mga panahong mahirap? Ang mga kaganapang ito ay nagbigay diin sa mga hamon ng pag-ibig, pagkakaibigan, at pamilya. Ang kwento ni Tata ay patuloy na umuusad, puno ng mga pagsubok at tagumpay. Sa kabila ng mga hamon,
Ang kanyang determinasyon na tulungan ang kanyang ina at ipaglaban ang kanyang lugar sa pamilya Palma ay nagbigay inspirasyon sa marami. Abangan ang mga susunod na kabanata sa kwento ng My Ilonggo Girl, kung saan ang laban ni Tata ay hindi pa tapos at ang kanyang kwento ay patuloy na magiging inspirasyon sa lahat sa isang hindi inaasahang pangyayari. Muling naharap si Tata sa isang masalimuot na sitwasyon na nagdulot ng tensyon sa kanyang pamilya at sa kanyang bagong buhay sa mansyon ng mga Palma. Ang kanyang ina, si Nay Guapa, ay nakipag-away sa isang kapitbahay, na nagresulta sa isang insidente na nagdulot ng disgrasya sa kanyang bunso na kapatid. Ang alitan sa kapitbahay ayon sa mga ulat, nag-ugat ang alitan nang ang kapatid ni Tata ay inagrabyado ng isang babae sa kanilang barangay. Hindi na nag-atubiling makipagsabunutan si Nay Guapa, na nagdulot ng kaguluhan sa kanilang komunidad. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagkakaroon ng disgrasya sa kanyang kapatid, na nagdulot ng labis na pag-aalala kay Tata. Ang pagsasalo ng pamilya Palma samantala. Sa mansyon ng mga Palma, nagdesisyon si Francis na isama si Tata sa isang salo-salo kasama ang kanilang mga kaibigan. Kailangan mong makisama, Tata, ito ang pagkakataon mo upang makilala ang mga tao sa paligid mo, sabi ni Francis. Ngunit sa kabila ng mga magagandang salita, si Tata ay kinabahan. Paano kung hindi nila ako tanggapin? Tanong niya sa sarili. Ang tawag mula kay Nay Guapa habang naghahanda ang pamilya Palma para sa salo-salo. Tumawag si Nay Guapa kay Tata upang ibalita ang nangyari sa kanyang kapatid, na disgrasya ang bunso mo. Tata, kailangan mong pumunta sa ospital, sigaw ng kanyang ina sa telepono. Agad na iniwan ni Tata ang salo-salo. Nagmadali siyang pumunta sa ospital upang kamustahin ang kanyang kapatid. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ni Humble, ang kanyang kaibigan. Tata, nandito na ako, kailangan mong malaman ang nangyari, sabi ni Humble, na puno ng pag-aalala. Ikinwento niya ang mga detalye ng insidente, at labis na nag-alala si Tata sa kalagayan ng kanyang kapatid. Kailangan kong makita siya, sabi ni Tata. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-aalala. Ang tensyon sa mansyon samantala. Sa mansyon ng mga Palma, nag-aalala si Margaret sa pagkaantala ni Tata. Bakit hindi pa siya dumarating? Pinaghihintay tayo ni Venice, sigaw niya. Puno ng inis, si Francis, na nag-aalala rin, ay nalaman na umalis si Venice papuntang ospital. Kailangan kong puntahan si Tata, sabi ni Francis, na puno ng galit at pagkabahala. Ang pagsugpo ni Francis dahil sa kanyang galit, sumugod si Francis sa ospital. Nang makita niya si Tata, agad siyang napatayo. Bakit ka nandito? May trabaho ka sa akin, sigaw ni Francis. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Nadisgrasya kasi ang kapatid ko, kaya hindi ako nakarating, sagot ni Tata, na puno ng emosyon. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki imbis na maawa, lalo pang nagalit si Francis. May trabaho ka sa akin, Tata, bayad ang araw at oras mo, sigaw niya, na nagdulot ng tensyon sa pagitan nila. Si Humble, na naroon, ay hindi nagustuhan ang tono ng pananalita ni Francis. Bakit mo sinisigawan ang babae? Wala siyang kasalanan, sabi ni Humble, na nagbigay diin sa hindi pagkakaintindihan. Ang pagsisikap ni Tata naging emosyonal si Tata sa sitwasyon. Tama na, huwag na tayong mag-away, sigaw niya, na naglalayong pigilin ang gulo. Ngunit si Francis ay tila walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Para kay Francis, si Tata ay isang utusan lamang.
isang tao na binabayaran para sa kanyang serbisyo. Ang pagbabalik ng emosyon habang nag-uusap ang dalawa. Si Tata ay nag-isip, bakit ganito ang tingin ni Francis sa akin? Hindi ba niya ako nakikita bilang tao? Tanong niya sa sarili, ang kanyang puso ay puno ng sakit at pag-aalala, hindi lamang para sa kanyang kapatid kundi pati na rin sa kanyang sitwasyon sa pamilya Palma. Sa kabila ng lahat ng tensyon at emosyon, ang kwento ni Tata ay patuloy na umuusad, ang kanyang laban para sa kanyang pamilya at ang kanyang pagnanais na makilala bilang isang tao, hindi lamang bilang isang utusan, ay nagbigay diin sa kanyang katatagan. Abangan ang mga susunod na kabanata sa kwento ng My Ilonggo Girl, kung saan ang mga pagsubok ni Tata ay patuloy na magiging inspirasyon sa marami. Naging emosyonal si Tata sa sitwasyon. Tama na, huwag na tayong mag-away, sigaw niya, na naglalayong pigilin ang gulo. Ngunit si Francis ay tila walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Para kay Francis, si Tata ay isang utusan lamang, isang tao na binabayaran para sa kanyang serbisyo. Ang pagbabalik ng emosyon habang nag-uusap ang dalawa, si Tata ay nag-isip, bakit ganito ang tingin ni Francis sa akin? Hindi ba niya ako nakikita bilang tao? Tanong niya sa sarili, ang kanyang puso ay puno ng sakit at pag-aalala, hindi lamang para sa kanyang kapatid kundi pati na rin sa kanyang sitwasyon sa pamilya Palma. Ang mga salitang binitiwan ni Francis ay tila nagdulot ng sugat sa kanyang puso, na nagbigay diin sa kanyang pakiramdam ng pagiging hindi pinahahalagahan. Ang pagsubok sa relasyon habang patuloy ang tensyon sa pagitan ni Tata at Francis. Nagpa siya si Humble na makialam, Tata. Huwag kang magpapaapekto sa kanya, ang pamilya mo ang mas mahalaga ngayon, sabi niya, na nagbigay ng lakas kay Tata. Sa kabila ng kanyang takot, nagpa siya si Tata na ipaglaban ang kanyang karapatan bilang tao at hindi lamang bilang isang utusan. Ang pagbabalik ng tiwala, Francis. Hindi mo ako dapat sinisigawan, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa trabaho. Sabi ni Tata, na puno ng determinasyon, ang kanyang mga salita ay tila nagbigay ng pagdududa kay Francis. Bakit hindi mo naiintindihan? Kailangan kong kumita, sagot ni Francis. Ngunit sa kanyang tono ay may halong pag-aalinlangan. Sa kabila ng mga tensyon, nagpa siya si Tata na hindi na lang makipagtalo, nandito ako para sa pamilya ko, at hindi ko kayang mawala ang kapatid ko, kung hindi mo ito maunawaan, wala akong magagawa, sabi ni Tata, na nagbigay diin sa kanyang mga prioridad, ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong pananaw kay Francis, na unti-unting nakakaunawa sa sitwasyon ni Tata. Habang nag-uusap ang dalawa, unti-unting nagbago ang kanilang dinamika. Pasensya na, Tata, hindi ko alam ang pinagdadaanan mo, sabi ni Francis, na nagbigay ng pag-asa kay Tata. Minsan, kailangan nating ilagay ang ating mga damdamin sa tamang konteksto, dagdag pa ni Tata, na nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaintindihan. Sa huli, nagpa siya si Tata na bumalik sa kanyang pamilya, kasama si Humble. Kailangan kong makita ang kapatid ko, sabi niya, na puno ng determinasyon. Ang kanyang pag-alis mula sa ospital ay nagbigay ng bagong simula sa kanyang buhay, na puno ng pag-asa at pagmamahal para sa kanyang pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang maging updated sa mga susunod pang kaganapan sa My Ilonggo Girl, dahil mas marami pa tayong aabangan katulad na lang ng muling pagkikita ng dalawang babae na si Venice at Tata, dahil susugurin ni Venice si Tata sa mismong mansyon dahil pinagpatuloy daw ni Tata ang pagiging impostor niya.
Hindi matanggap ni Venice na si Tata na ang nakikinabang ng lahat ng pinaghirapan nilang pamilya, kaya huwag kalimutan na i-like ang video na ito para updated ka pa sa mga susunod na kaganapan sa My Ilonggo Girl.